Nagkaroon ng madilim na mukha at nakita ng lahat ang sabong ng sumabog sa balita. Kung paano ang laro na may dalawang manok na naglalaban ay mauuwi sa malagim na kwento ng mga sindikato umanot at sa paghahanap ng mga bangkay ng mga sabongero. Pero mga kapatid, huwag nating kalimutan na may panahon nung araw na tinawag ang sabong na laro ng mga hari at ng mga maginoo. Maging ang mga tinatawag na founding fathers ng Estados Unidos ay pinaniniwalaang naglalaro ng sabong o maaring hindi sila naglalaro pero may mga records daw na nag-alaga sila ng mga panabong na manok. Sa totoo lang, mas matanda pa ng ilang daang taon ang sabong kaysa sa ating republika. Pagdating dito sa mga islang ito nila Magellan noong 1521, ay may naabutan na silang mga taga rito na nagtutupada. Mga katutubong nagtutupada at ayon sa talaga ni Pigafetta, yun daw ang inabutan nila. Sa Noli Me Tangere naman, isang buong kabanata ang isinulat ni Rizal tungkol sa sabungan. At pag yung binasa, ating malalaman mga kapatid na mula noon pang 1887 hanggang ngayon ay halos kakaunti lang ang nagbago. Pero ano ba ang meron sa dalawang tandang na nagsasalpukan para kaadikan ng hindi lamang iilan? O baka naman sa pustahan talaga nakasalalay ang ligaya? Pero bakit may mga tao na mas una pang ililigtas ang kanilang alagang manok kaysa asawa at anak? Bakit may mga mister na mas hinihimas pa ang kanilang mga alagang bulik sa gabi kaysa kay misis? Bakit may mga tao na pagdating sa talpakan ay para ng adik na kailangan ng rehabilitasyon at matinding gamutan? Mga taong ang pangmatrikula na lang sana ng anak nila ay ikakasapapak sa pustahan. Mga kapatid, sa ating kwento ay makikilala natin ngayon ang isang karakter na ganyan at ang kanyang kaibigan. Sa isang satirikong komedyang sinulat ni Ginoong Orly Aquino sa Miyerkules na ito sa Sana Lourdes, mga kapatid, atin na pong simula ng dulang pinamagatang Ang Manok ni Asyong Nalulong. Buisit! Pinang, umagang-umaga nakabusangot ang mukha mo. Eh, anong gusto mo, Asyong, ha? Eh di, yung nakangiti ka. Ah, ngumiti. Yung abot hanggang tenga ba, Asyong? Ayan, ganyan. Eh, kung tenga mo yung pingutin ko, imbes na mapangiti, napapangiwi ako sa inis pag naiisip ko yung ginagawa mo eh. O teka, ano bang ginawa ko sa'yo ha? At ako pinag-iinitan mo. Nagtanong ka pa talaga? Eh kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam kung ba't di maipintay ang mukha mo. Tapos, nagdadabog ka pa rito sa kusina. Kasalanan mo eh. Oh, ba't ako sinasisi mo? 10 taon na tayong kasal. Pero mula nang makasal tayo hanggang ngayon, wala ka pa ring pagbabago. Hey, I thank you. Anong thank you? Eh, salamat kasi napuri mo ako. Sabi mo, sa loob ng 10 taon, walang nagbago sa karakas ko. Hindi ako tumanda. Goping na goping pa rin ako sa mga mata mo. Oh? Sira ka talaga. Ang tinutukoy ko na wala kang pagbabago ay yung pagiging tambay mo. Oh, teka, anong tambay? Kumikita kaya ako, no? At saan ka kumikita, Aber? Oh, sa sabong. Pinagmalaki mo yung bisyo mo. Eh yun nga yung dahilan kaya mahirap na tayo eh. Lalo pa tayong nababaon sa hirap. Dahil sa halip na gastusin natin sa mga pangangailangan natin dito sa bahay, itinatapon mo pa sa pangsabong. Kontrang-kontra ka sa pagsasabong ko eh. Pag nanalo naman ako sa sabong, abot tenga ang ngiti mo pag inabutan na kita ng malaking halagang napanalunan ko. At magkano ba ang pinagmamalaki mong malaking halagang napanalunan mo? 10,000 piso. At magkano ang hiningi mo sa akin na puhunan sa araw-araw na pagsasabong mo? 1,000.
Ilang beses ka na natalo. Eh, Maraming beses ka nang natalo, Asyong. Sa minsang pagkapanalo mo nga sa sabong, kung ilang buwan ka naman natatalo. Kaya kung di sa paglalabad ako at sa karinderya ng ilang kakilala ko na nautangan ko ng ulam, baka namatay na tayo sa gutom. Paano pa kaya kung nagkaanak tayo? ano ba yan? Alam mo, buti pa lumakad na muna ako. Diyan ka magaling. Pag nasisermonan ka, lalayas ka, buisit ka. Teka, Pinang! Ano yung nasa taas ng kisame? Ha? Alin? Ano? Wala namang nasa taas ng kisame Wala akong makita. Asyong? Hoy! Nalingat lang ako, bigla na lang nawala sa tabi ko yun Tingnan mo nga naman tong magaling na asawa ko at basta na lang tinalakan ko, sumisibat ng layas. Asyong! Bye-bye, my loves! Madapa ka sana. Nadapa nga si Asyong. Buti nga sa'yo, buisit ka. Huwag ka nga masyadong humalakak, Elias. Baka mahipan ka ng hangin na magsara ang bunganga mo. Wag naman, Asyong. Wag naman. May kwento ko lang sa'yo na tuwing umaga na lang nagigising ako sa pagtatalak sa akin ni Pinang dahil sa pagsasabong ko daig ka pa ng kinikiliti sa tumbong. Hindi ko yung mapigilang di matawa kasi pareho tayo ng problema sa kanya-kanyang misis natin. Bakit? Tinatalakan ka rin ba ni Betsa dahil sa pagsasabong mo? Araw-araw! Di ko na nga lang siya pinapansin para iwas away. Ay, alam mo, magsasawa rin yung mga misis natin sa katatalak sa atin. Sana nga. Dahil di tayo magsasawa sa pagsasabong. Ayoko rin mag-away kami ni Pinang kaya pag sinesermonan niya ako, nilalayasan ko agad siya. Buti na nga lang, may karancho akong gaya mo na sanggang dikit ko na napupuntahan ko agad para paghingahan ng sama ng loob ko. Madalas ako rito sa likod bahay namin dahil may bakanting lote rito na pwedeng tambayan. Dahil may malaking puno ng mangga na malilim ang ilalim. Narinig mo yun, Elias? Tilaok yun ang sasabunging manok ng kapitbahay ko, Asyong. Yan ang pangarap ko. Ang magkaroon ng sasabunging manok. Makakabili ka naman ng tandang kung gugustuhin mo. Makakabili ba naman ako ng tandang? Madalas barya lang ang laman ng bulsa ko. Oo naman. Sige nga, anong manok ang mabibili ko sa halagang 10 piso? Sisiw. Ano, Elias? Barya? Oo, Betchay. Bigyan mo ako kahit barya lang. Magtigil ka nga! Hindi ko mo kumikita ako kahit paano sa pagtitinda ng merienda rito sa harap ng bahay natin kukonsintihin ko ng bisyo mo. Kung mo ba nanghihingi ako sa'yo ng barya, magbibiso na ako? Ano pa nga ba? Inay, pahingi po ng barya. Eto, Nunoy. Huh? Ba't si Nunoy? Isang hingi lang sa'yo, bigay ka kagad? Kasi, mas mabuti pa sa'yo ang nag-iisang anak natin. Kahit 10 taon pa lang siya, hindi siya nagsasayang ng pera. Ang bawat sentimo na binibigay ko sa kanya, iniipon niya yon. Hindi gaya mo, na alam kong ang hinihingi mo sa akin, pinansasabong mo lang. Ha? Nunoy, may alkansya ka ba? Wala po, Itay. Sabi mo sa akin, Nunoy, ang bawat sentimong hinihingi mo sa akin hinuhulog mo. Kaya binibigyan kita agad pag nanghihingi ka sa akin. Oo nga po, Nay. Saan mo hinuhulog yung mga bariyang binibigay ko sa'yo? Sa piso net po. Pisonet sa internet? Oo, Asyong. PisoNet ang makakatulong sa atin para kahit paano makapagsabong tayo. Bayo nga, Pwede tayong tumaya sa sabong sa pamamagitan ng Pisonet sa computer shop. Kasi nga, may online gaming ng sabong sa internet. Diyan ka na, Elias, Magsasabong na ako sa internet dahil may mga barya ako dito. Teka. Paano ako? Isang gandikit mo ako. Wala kang barya, kaya ako na lang ang pupunta doon. Okay, mga bata, baka pwedeng tumayo muna kayo. At ako naman ang uupo dyan sa harap ng computer. Ako muna maglalaro dyan. Ano ba? Sumasunod kami, naglalaro kami rito Nadaan niyo sa tanda Di ba kayo tinuturuan ng mga magulang niyo at di kayo marunong gumalang at magparaya sa nakakatanda, Mang Asyong, dito na po kayo maupo sa computer na pinaglalaruan ko. Thank you, Nunoy, Welcome po. Alam niyo mga bata, buti pa to si Nunoy.
Marunong magparaya sa nakatatanda. Di po ako nagpaparaya sa inyo, mga asyong. Uy, ba't ako ang pinaupo mo dito? Kasi po, ubos na yung bariya kong panghulog sa piso net eh. Pinang! Bili na ng merienda! Tapos ko lang magmerienda, Betchay. Pinamerienda kasi ako ng kabarangay natin na nagpalabas sa akin sa bahay nila. Pero kulang ang ibinayad ng nagpalabas sa'yo. Sakto lang. Dinagdagan pa nga ng 20 pesos na pang tricycle ko eh. Pero nanghihinayang naman ako sa ipang tricycle ko kaya naglakad na lang ako. Total, malapit lang naman ang uuwian ko eh. Kung sakto ang bayad sa'yo, bakit habang naglalakad ka pa pauwi, nakasimangot ka? Di ko kasi maiwasang di mainis pag naaalala ko si Asyong. Bakit naman? Kasi nga, kung ako ang nagtitipid ng husto para maikabuhay kami mag-asawa, ito namang si Asyong walang inatupag kundi magsabong. Ay nako, parehong-pareho ng asawa mo si Elias ko. Kaya nga halos araw-araw kong tinatalakan tong si Asyong eh. Ay gaya mo, kontrang-kontra rin ako sa pagsasabong ng asawa ko. Ay Pinang, kaya nga halos araw-araw ko rin tinatalakan si Elias. Maliban na lang pag... Di mo tinatalakan ng asawa mo pag ano, Betchay? Pag nanalo siya sa sabong. Kung makatakbo at makangisi ka naman, Asyong, para ka nakaskor sa misis mo ah. Aba, daig pa ron. Bakit? Kasi, nanalo ako sa pagtaya ako sa sabong doon sa PisoNet sa internet. Oh, wow! At sa laki ng panalo ko. Mababalatuhan mo ako. Esas hindi. Ha? Matutupad ko na yung matagal ko ng pangarap. Ang alam kong matagal mo ng pangarap makabili ng motorsiklo eh. Saka na yun. Anong bibili mo sa napanalunan mo sa sabong sa internet? Tandang. Sa wakas, nagkaroon din ako ng sasabunging manok. Sa'yo ang tandang na yan, Asyong? Oo, Pinang. Kaya kahit di na ako naninigarilyo, bigla akong nagyosi para mapausukan ko ito. Para maging matapang. Paano ako nagkaroon ng tandang? Abay, hulog ng langit. Niloloko mo ba ako? Hindi. Imposibleng hinulugan ka ng manok ni San Pedro. Basta wag mo nang alamin kung paano ako nagkaroon nito. Ang masasabi ko sa'yo, aalagaan ko ito ng husto bago ko isalang sa sabungan. Para mo nang sinabing mas mahal mo ang tandang na yan ah. Hindi naman, pero parang ganun na nga. Huwag mong sabihin niya na lang ang aasikasuhin mo. Aba, hindi naman. Asikasuhin ko rin syempre ang... ang alam mo na. Anong alam ko na? Ang kalabit ko sa'yo sa gabi. Huwag na ako. Iba na lang ang kalabitin mo. Ano? Kundi ikaw, sino kakalabitin ko? Yung tandang mo. Ay nako. Ba? Kusutin mo yung nilalaban mo, Pinang. Parang gusto mo nang durugin ah. Basta kasi naaalala ko si Asyong, nanggigigil ako, Betchay. Kaya naibubunton ko pati sa nilalabhan ko yung inis ko. Damit yata ni Asyong yung nilalabhan mo rito sa likod bahay nyo. Oo, mga damit namin mag-asawang nakatokang labhan ko ngayon. Ako naman, madaling nakaubos ng paninda kong merienda. Kaya manonood ako ng sine. Buti ka pa nakakapag-sinig. Ay naku, paminsan-minsan lang naman. At masaya ka yata ngayon. Talagang masaya ako. Basta may nangyari. Bakit? Ano nangyari? Alam mo na yun. Anong alam ko na? Di ko alam. Ano ba ang nangyayari sa mag-asawa sa gabi? Yun ba? Para kang walang asawa. Hindi ko naisip agad yun, no? Kasi nga wala naman nangyayari sa amin ni Asyong sa gabi. Sa inis ko sa kanya, hindi ako nagpapakalabit sa kanya sa gabi. Kaya hindi niya ako makakalabit. Kahit si Elias hindi ako kinakalabit. Paano may nangyari sa inyo? Ako kumalabit sa kanya. Buti naman, Asyong, naisipan mong dalhin yung tandang mo. Para di na ako magbayad ng entrance fee sa sabungan, Elias. At naisipan mo rin yayain ako sa sabungan. Namimiss ko na kasi ang pagsasabong ng live Kaya nagtira ako ng puhunan sa napanalunan ko sa sabong doon sa internet.
Namimiss ko na rin ang pagsasabong ng live. Kaya kahit konti lang ang puhunan ko, sumama na ako sa'yo. Sana buenasin tayo ngayong araw. Tay? Mang Asyong. Hoy, Nunoy, magmano ka sa kaibigan ko. Bless po, Mang Asyong. Ikawaan ka ng Diyos, Nunoy. Ba't po sa tuka ng manok niyo ako pinag-bless? Para buwinasin kami sa sabong ng tatay mo. Buenas po kayo ni Itay ngayon. Sana nga magdilang anghel ka, Nunoy. Teka, anak. Ba't mo nasabing buenas kami ngayon ng kaibigan ko? Tay, kasi po, may 2 bakante sa computer shop para makapagsabong kayo ni Mang Asyong sa internet. Ha? Tama. Tama si Nunoy. Buenas ngayong araw kami ni Asyong. Kasi nanalo yung manok na napili ko rito sa sabungan. Kaya nagbibilang na lang ako ng panalo ko sa mga nakapusta ko kanina. Ay, sarap magbilang ng pera. Yes. Ang dami niyang perang binibilang mo, ha? Panalo ko to sa napustahan kong manok, Asyong. Ay, buti ka pa. Anong buti pa ako? Nanalo ka rin, di ba? Hindi ako nanalo. Pareho yung manok na pinustahan natin, Oo. Pareho nga yung manok na pinustahan natin kanina. Kaya nang matapos yung laban, hinanap ko agad yung nakapustahan ko para makubra ko na ang panalo ko. Pero... Oo. Ba't bigla kang umalngay dyan, Asyong? Hindi mo na makita yung nakapustahan ko. Ha? Ba't tinakbuhan ka nung nakapustahan mo? Oo. Nabiktima ako nung sabongirang pumupusta ng walang pera. Nabiktima ako ng mana namin. Ay. Elias. Ba't bigla kang tumigil sa paglalakad, Asyong? Malayo-layo pa yung mga bahay na uuwian natin. Pakihawakan mo muna itong sasabungin ko. Bakit? Nakita ko yung mananabit na ng biktima sa akin, Ha? Nasaan? Ayun, yung nakasombrero na nakaupo habang naninigarilyo sa kanto ng eskinita. Anong plano mo? Hindi ano pa. Sisingilin ko siya. At pag di siya nagbayad sa panalo ko, bugbog sarado siya sa akin. Hoy! Halika ditong mananabit ka! Hoy! Ba't bigla mo akong pinitsirahan? Ikaw yung mananabit na ng biktima sa akin sa sabungan kanina, hindi ba? Hindi, nagkakamali ka! Kahit kailan, hindi ako nagsasabong! Sinungaling ka? Bayaran mo yung pusta ko na tinagpuan mo! Teka, maniwala ka sa akin! Hindi ako pwedeng tumakbo kasi... Ayan o! Tignan mo kung paano ako lumakad! Meron ba namang gaya kong pilay na tatakbo? Oo nga, no? So, ulitin, huwag kang basta mambibintang, ha? Oo na. Pasensya ka na. Sige. Ilaw ako pilay! Baka nakasipa na kita! Ingat ka. Asyong, ba't di mo siningil yung mananabit na ng biktima sa'yo? Hindi pala siya yun, Elias. Ha? Hindi siya? Hindi. Yung nakapustahan ko sa sabungan, nakakalakad ng diretso. Sigurado ako na ang siningil mo kanina ang ng biktima sa'yo. Paano ka nakakasigurado? Kasi, nang mapalayo siya sa atin, biglang sumibat ng takbo. Asyong, galing ka ba na di ako pumayag na kalabitin mo ako kagabi? Hindi, Pinang. Ba't inihampas mong kamay mo sa mesa? Wala. Kung batok mo kaya ang hampasin ko? Suswag naman. Hindi mo na nga ako pinagbihan kagabi, babatukan mo pa ako. Kung ayaw mong mabatukan, tulungan mo ako sa paglalaba. Sikasuhin ko pa yung paliguan at pakakainin ko pa yung sasabungin ko. Kailan ba naman kita napakinabangan dito sa bahay? Pasensya ka na. Okay lang. Asikasuhin mo yung manok mo hanggat gusto mo. Pero gagawin ko naman ang gusto ko. Anong gagawin ko na matagal ko nang gustong gawin sa'yo? Oo. Eto!
Gusto mo bang makatikim ng mag-asawang batok, Elias? Hindi, Asyong, hindi. Ba't naikwento ko lang sa'yo na nabatukan ako eh? Ganyan ka na makatawa. Kasi may naalala lang ako nakakatawa. Bakit naman kita pagtatawanan? Karanto kita. Hindi kita pagtatawanan. Aba dapat lang ha? Dahil baka madamay ka sa ngit-ngit ko sa mananabit na ng biktima sa akin. Ngit-ngit ko na di mawala hanggat hindi ako nakakaganti. Alam mo nang magpakita pa uli sa'yo, manlulokong yon. Okay lang. Alam ko naman na kung paano ako makakaganti sa panluloko sa akin sa sabungan. Paano? Pupusta rin ako ng walang pera. Hoy! Tina, hindi mo ba nagustuhan ang lasa ng luto ko, Maruya? Ay, nagustuhan ko, Betchay. Masarap nga yung niluto mo ngayon na merienda eh. Ba't pagkakain mo ng Maruya, paulit-ulit na nakasimangot ka? Kasi... Ayun, sa tilaok pa lang ng manok sa likod bahay namin, nakukonsumi na ako eh. Ba't pati manok ni Asyong nadadamay sa ngit-ngit mo? Kasi pag nakikita ko yung manok na yun at naririnig ko yung tilaok niya, naalala ko yung pagiging irresponsable at mabisyo ni Asyong. Gusto mong mawala ang inis mo? Gustong-gusto ko. Kaya lang, paano? Ibubulong ko sa'yo. Ilapit mo ang tenga mo sa bibig ko. O ayan, nakalapit na ang tenga ko sa bibig mo. Sige na, bulong na. Teka, ba't ka nagtatakit ng ilong? Kasi may naaamoy akong di ka nais-nais eh. Nako, pasensya na. Pagkakain ko pala ng sardinas kanina, nakalimutan kong mag-toothbrush. Nunoy, naubos na ba yung barya mong panghulog sa PisoNet? Di pa po, Mang Asyong. Ba't lumabas ka na sa computer shop? Kasi nakita ko pong paparating kayo rito. Hindi ako tataya sa sabong ngayon. Ba't ho kayo na pa rito? Galing ako sa bahay niyo eh. Wala ron ng tatay mo. Kaya naisip ko baka narito siya. Wala po. Baka po merong pinuntahan si Itay. Hindi siya pwede magpunta sa iba kasi usapan namin magpunta sa sabungan ngayon. Baka nalimutan po niyo yung usapan niyo. Malamang nauna na ang tatay mo dun sa sabungan. O siya, doon na lang kami magkikita. Magsasabong po kayo? Oo. Mukhang marami po kayong puhunan ngayon sa sabong ha. Wala nga ako sa bulsa kahit barya eh. Paano po kayo makakapagsabong? Ako na ang bahala ron. At saka paano po kayo makakapunta sa sabungan? Di sasakay ako ng motorsiklo ko. Wala naman po kayo motorsiklo ah. Anong wala? Tignan mo Sasakay na ako sa motor ko. At paandarin ko na to papunta sa sabungan. Ha? Diyan ka na. Brum, 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 brum. Tenga ang ngiti mo, Asyong Naalala ko kasi ang anak mo, Elias kaya natatawa ako sa kanya. Bakit naman? Kasi nung biruin ko si Nunoy na sumakay ako at nagpaandar ng motor na di niya nakikita, akala niya nagluwang na ang tornilyo sa utak ko. Malamang hindi nakala ng anak ko na nabubuang ka na, Asyong. Ba't napanganga siya kanina habang sinusundan ako ng tingin papalayo sa kanya? Kasi hindi mo siya inangkas sa motor mo Ayan na, Asyong. Binitawan na ang 2 manok sa loob ng ruweda. Ba't nagkira na ang natatari ang 2 tandang? Nakakailang mga manok na pinusta mo, Asyong. Ayos. Pag nagkataon, mananalo ako ng walang ipinusta. Makakahawak ako ng malaking pera sa una kong pagiging mananabi. Naku, patay. Nasingitan ng kalaban ng manok mo. Napinusta mo, Asyong. Naku, naloko na. Malalaman ng mga nakapustahan ko na wala akong pera. Wala akong mabibigay na para sa kanila. Ay, lagot ka. Elias, baka naman matulungan mo ko. Wala rin akong pera Kala ko sanggang dikit tayo. Ano? Huwag mo ko idamay sa problema mo, pre. Bahala ka sa buhay mo. Elias, huwag mo naman ako iwan. Panalo ang manok ko! Ayos! Ang napustahan namin! Panalo! Ano ba? Talo na pustahan mo ako. Panalo ka! Asan ang panalo namin, oy? Naku, lagot. Malamang bubugbugin ako ng mga nakapustahan ko pag wala ako nabigyan ng pera sa kanila. Wala akong kalaban-laban. Ang dami nila. Isa na lang ang para hindi ako mabugpo. Ay! Ano binubulong-bulong mo? Ibigay mo na yung panalo namin, ano ba? May pera ka ba wala? Teka mga kaibigan. Anong teka? Bago ko ibigay yung panalo nyo, maghabol kayo sa tanggol mo! Ano? Hoy! Huwag kang tumakas!
Malamang wala siyang pera kaya tumakbo! Harangin niyo! Harangin niyo! Yes! Hoy! Pumupunta ka walang pera! Harangin niyo! Mananapit! Sa dami ng nakapustahan ko, malamang bugbog sarado talaga ako nito. Pero hindi ako papahig na mabugbog. Kaya nagbaon ako ng itim na pentel pen. Habang narito ako sa kubeta, guguhitan ko ng peking bigote ang uso ko. Ayan. Yan. Ngayong naguhitan ko na ng peking tebigot sa uso ko, malamang di na ako makikilala ng mga nakapustahan ko. Pwede na ako lumabas nito. Ayos. Hindi ako nakilala ng mga nakapustahan ko na nagpasok lahat sa siya. Libre na ako. Pwede na akong lumabas sa sabungan. Visit talaga yun. Naloko tayo. Kaya nagsuot yun. Naglalabasan na sa siya yung mga nakapustahan ko. Oh, teka. Ba't kaya pinaligiran nila ako? Hindi mo kami maiisahan, mananapit. Kahit naglagay ka pa ng peking bigote, alam namin ikaw ang nakapustahan namin. Sige, bugbog sarado ka ngayon! Naku, lalo ko na. Nakilala nila ako. Isa na lang ang remedyo para makaligtas ako sa kanila. Para hindi ako mabugbog. Basilio! Crispin! Mga anak ko, nasa kayo? Mga anak! Tatawa ka pa, ha? Alay! Ba't mo naman akong binatukan? Pambihira naman. Kinuwento ko na nga sa'yo na muntik na akong mabugbog sa sabungan. Nagtatatawa ka pa dyan. Ay, sino naman ang hindi matatawa sa'yo, Asong? Naglagay ka na nga ng peking bigote. Kanang uso mo lang ang nilagyan mo. Hindi mo naguhitan ng itim na pentel pen yung kaliwang uso mo. Ano kung mali ko at naubusan na pala ng tinta yun? Galit na galit silang lahat sa akin. Ikaw kasi! Ba't ako sinisisi mo? Iniwan mo ako sa sabungan. Okay, bakit? Kung ako ba ang pumusta ng walang pera at nalagay sa peligro ang buhay ko, sasamahan mo ba ako? Siyempre hindi. Pareho lang tayo. Buti nakarating ka pa rito sa barangay natin ng buhay at di ka nabugbog ng mga nakapustahan mo. Hindi nga ako nabugbog dahil nagkunwari ako nagbubuang buwangan. Kaya pinadala nila ako sa mental hospital para ipakumpain dun. Buti hindi ka na-confine sa ospital ng mga buwang. Kasi nga, pag alis ng mga sabungero, pinalabas din ako ng nagpakilala sa akin na doktor. Dahil nalaman ng doktor na di ka totoong nabubuwang? Hindi. Ba't ka pinalabas ng doktor? Kasi yung doktor palang nag-interview sa akin eh. Pasyente sa mental. Ba't ka nagpapatango-tango, Pinang? Betchay, okay na okay ang ibinulong mo sa akin. Aba, ibang magmungkahi itong kaibigan mo, Pinang, siyempre. Gagawin ko yun para matigil na si Asyong sa pagbibisyo. Pero mo naman, para makabulong lang ako sa'yo, nagsipilyo pa ako. Pabulong-bulong ka pa kasi. Pwede mo namang sabihin na lang na maayos sa akin. Baka kasi merong ibang makarinig sa mungkahi ko sa'yo, di mabubulilyaso pa. Tayo lang naman yung narito sa tindahan mo ng merienda eh. Tayo lang ba? Oo. Di lang po kayo ni Aling Pinang ang narito sa tindahan, Inay. Hoy! Nonoy! Narito rin po si Eddie. Sinong Eddie? Sinong Eddie, Nonoy? Eddie ako po. Asyong, magsasabong ka pa ba? Ba't mo na itanong yan, Elias? Kasi may bad record ka na sa sabungan. Hindi lang naman nag-iisang sabungan sa mundo. Pero kala ang mga sabungero kung saan siya ang sabungan dumadayo. Kaya kahit sa ang sabungan ka magpunta, malamang may makakakilala sa iyo na naging mananabit ka. Hindi na ako pupusta ng walang pera. Dahil stop ka na sa pagsasabong. tuloy ang diversyon ko, Elias. O saan ka magsasabong? Sa PisoNet. Oo nga pala. Kahit naging mananabit ka, pwede ka pa rin tumaya sa online gaming sa internet.
At siguradong makakapagsabong ako sa internet kahit wala akong pera. Ama, paano at bakit? Kasi pauutangin mo ako ng barya. Hoy, Ay, Nunoy, Kayo na po ang sumalang sa computer, Mang Asyong. kasi ubos na ang barya mo pang hulog sa PisoNet? May barya pa po ako. Nagpaparaya ka lang sa akin? Di rin po. Ba't pagdating ko rito sa shop, bigla kang tumigil sa pagko-computer? Kasi bagal po ng internet eh. Napautang mo nga ako ng barya, Elias. At nakapag-online nga ako dito sa computer shop. Nakataya ako sa sabong sa PisoNet. Pero nasimot ang mga barya sa bulsa ko. kasi di natalo ang mga manok na napusta mo, Asyong. Nanalo? Oo. Kung nanalo ang mga napusta mong manok, ba't ka natalo? Nagkamali kasi ako ng mga natayaan dahil sa sobrang bagal ng internet. Elias, huwag kang maawa sa kaibigan mo. Kawawa naman siya, Benchay. Talunan na sa sabong, jeta pa sa misis. Hindi na madjejeta si Asyong kay Pinang. Ayaw ngang pakalabit ni Pinang sa asawa niya. Papakalabit na si Pinang kay Asyong. Ha? Bakit? Di na ba kontra si Pinang sa pagsasabong ni Asyong? Kontra pa rin. Ba't papayag na si Pinang na makalabit ng asawa niya? Sasabihin ko sa'yo. Pero gawin mo muna ang gusto ko bago ko sagutin niyang tanong mo. Ano ba ang gusto mo? Kalabitin mo muna ako. Hoy! Oh, kain ng kain, Asyong, ha? Hindi lang ako kakain, Pinang. Alam mo nang gagawin ko dahil ang sarap ng ulam. Buti naman nasarapan ka. Pag ganito ng ganito kasarap ang makakain dito sa bahay, gaganahan akong laging umuwi dito ng maaga. At gaganahan din ako sa... Saan ka pa gaganahan, Asyong? Saan pa? Di sa pagkalabit sa'yo. Di bali nang huwag kang ganahan sa pagkalabit sa akin. Matigil ka na lang ng pagbibisyo mo. Huwag na nga natin pag-usapan yung bisyo ko at baka kung saan naman mapunta ang usapan natin. Buti nga, kumita ka sa paglalabada Hindi pa nga ako nababayaran ng pinaglabadahan ko ngayong araw buti na lang may nautangan kang karinderya. Wala na akong mautangang karinderya ng mga kakilala ko. Kasi di pa ako nakakabayad sa mga huling utang ko sa kanila. Alam ko na. May kapitbahay tayong nagbigay sa atin ng ulam, ano? Wala. Ano ba yan? Hindi na ako tumama. Wala ka pa. Sirit na. Gusto mong malaman kung saan galing tong ulam na nilalantakan natin? Abay saan? Niluto ko. Saan ka kumuha ng manok na itinola mo? Hulaan mo. Oh! Ba't biglang tumayo ka na? Hindi ka pa tapos maghapunan. Asyong! Pinang! Asan yung sasabunging manok ko rito sa likod bahay? Nasa tiyan mo na! Huwag mo sabihin lang! Oo, Asyong. Oo. Para matigil ka na sa bisyo mo, isinahog ko sa tinulang manok mo. Ang sasabungin ko! Huwag kang umalngal at maglupasay sa lupa, hoy! Mahiya ka sa mga kapitbahay! Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo.